Kasi yung dugo, kung walang dugo, walang laman. Kung walang laman, walang dugo. Ngayon, ang dugo, bawal daw. Bakit ang laman hindi bawal? Kasi hindi ano ang dugo pag walang laman. Paano naging bawal ang dugo? Ganito yon, kapatid. Yung salita mo po na kung ang laman galing sa dugo, kung walang dugo, walang laman. Yan ang sabi nyo, no? Susundan ko po kayo ron. Tapos ang inyong salita, bakit bawal ang dugo? Ba't hindi bawal ang laman? Sabi nyo. Ngayon, bakit kailangan bawal ang dugo? Parang ganito yon. May misis kayo. Ayan. Nagsisiping kayo. Opo. Oh. Yung anak, may anak kayo? Oh, sisipingan nyo ba yung anak nyo? Pwede ba natin tanungin sa Diyos? Ba't hindi pwede sipingan ko anak ko? Laman din yun. Pareho rin yun eh. Alam po nyo kasi ganito, kapatid. Ang Diyos ang nagtatakda kung bawal o hindi. Kung bakit, ewan ko. Gusto niya yun eh. Halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kang lalapit sa kamag-anak mong malapit upang ilitaw mo ang kahubaran mo. Basahin na nga natin sa Levitico. Pakinggan nyo ang sinasabi sa 18. Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino man sa kanyang kamag-anak na malapit upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Utos ng Diyos yan eh. Ba't hindi naman pwede? Nagmamahalang kami nung pinsang kong buo. Oh. Ba't hindi pwede? Meron nga magkapatid eh. Oh. Ba't hindi pwede? Kasi bawal ng Diyos eh. Ano pakialam natin? Kaya nga siya Diyos eh, tayo hindi eh. Tayo po'y tao. Pagka siya nagsabi, huwag natin siyang questionin. Wala tayong karapatang questionin ng Diyos. Pakinggan niyo po. Roma 9:20. Pakilagay sa screen. Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, Bakit? bakit mo ako ginawang ganito? O, tanyo. O, wala bagang. O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa ikahihiya? O, tanyo. Yung magpapalayok, bahala siya kung anong korte nung kanyang palayok. Kung malaki, kung maliit, walang tutol yung meron ka ba nakitang palayok na humawak ng placard? Ba't ang liit-liit ko, ang liit-liit ko? Wala namang ganun eh. Walang tutol yung silya sa gumawa sa kanya. Tayo rin, wala naman tayong pwedeng itutol sa Diyos eh. Kaya kung ang ilong mo'y medyo pango, huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango. Di ba ganun? Tama naman yun eh. Gusto ng Diyos pango. Hindi naman yata tama yun. Ba't ang ilong ko pangit? O yung ilong ko mukhang kamatis na nakatumpok. Yun namang isa ng ilong, parang Pico de Loro. Hindi naman ikatama yata yan. Dapat kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat pare-pareho tayo lahat ng ilong. Sige, susundan ko kayo. Lahat tayo pare-pareho ng ilong, matangos. Pare-pareho ng mata. Pare-pareho ng kilay. Pare-pareho ng pilik mata. Pare-pareho ng buhok. Pare-pareho ng taas. Pare-pareho ng kulay. Anong labas natin? Magkakamuka. Pagka merong isang nagnakaw, tinutugis ng mga pulis, nahalo sa marami, magkakamuka eh. Ano kaya mangyayari sa mundo? Di ba kaya pagkagulo-gulo ng mundo ngayon? Pero mo'y nandun ka sa courtroom, andun yung akusado, kamukha na yung judge. Kamukha yung abogado. Wala tayong pakialam sa Diyos, basta bahala siya, no? Kailangan po natin sumunod sa Diyos. Yun. Pag sinabi niya, huwag tayong tututol. Alam niya ang mabuti sapagkat siya ang may gawa. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Ganun.